sa amin. In all things, Lord, you are faithful. Kaya naman, O Diyos, patuloy namin tinataas at tinararangalan ka sapagkat tunay, Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. And today, Lord, once again, as we open your word, Father God, tulungan mo kami, O Diyos, na maging bukas din ang aming puso at ang aming mga kaisipan. Tulungan mo kami unawain ang lahat ng bagay na niloloob at hinahangad mo para sa aming mga buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang madakila. Ikaw lamang ang aming mapapurihan. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang bawat bahagi. Panginoong Diyos, na aming mapapakinggan. Kaya mo na ito'y maging kalakasan namin at maging katatagan ng aming paglilingkod at aming pananampalataya. Tunay na hindi kami madaya ng sanlibutan. Hindi kami madaya, Panginoong Diyos, sa anumang gawa ng masama. But help us to continue to serve you with all our hearts, with all our soul, and with all our spirit. Panginoong Diyos, pagpalain mo rin ang mga kamay na walang sawang nagkakaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Hayaan mo, Panginoong Diyos, lagi nilang maranasan ang katapatan ng iyong pag-ibig. Ang katapatan, Panginoong Diyos, ng iyong mga pangako. That you are the one who will supply and provide everything that we need. Kaya naman nagtitiwala kami, O Diyos, ng lahat ng bagay na ito ay patuloy mong tinatanggap at walang ibang napapurihan at dadakila kundi ang iyong pangalan. Salamat po, Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyong papuri at ang pagsamba at ang paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. At sa gabing ito, tayo po ay muling mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Please open your Bible to 1 Corinthians chapter 1, verse 17 to 21. Unang Korinto, kabanatang 1, talata po'y 17 hanggang 21. Ganito po ang sabi niya, basahin natin sabay-sabay, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo, hindi sa karunungan ng mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalag ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang skriba? Saan ang mga mapagmatuwid na sanlibutan ito? Hindi ba gaginawa ng Diyos na kabangbangan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Amen. Purihin ang Diyos sa mga binasa po nating talata sa gabing ito. What the cross means. Alam ko po, nang bawat sa po sa atin, we all hearing back through the sermon, lagi po tayong nakakapakinig ng pangangaral sa ating iglesia about the cross. Tungkol dun sa krus ng ating Panginoon. And I think, one of the greatest preaching of Paul that he had ever had is about the cross of Jesus. Yung tungkol sa krus ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga po, dito makita natin sa binasa nating talata, how Paul fight and how Paul depend on the cross of Jesus Christ. Na yung pananampalataya ni Apostle Pablo ay hindi lamang nakasalig doon sa mga bagay na karunungan sa sanlibutan, but through the cross of Jesus Christ. Kaya nga po, ipiniginigiit po dito ni Apostle Pablo that he has not only come to baptize. Amen. Sa totoo lang po, sa lahat po ng mga alagad ng ating Panginoon, even though Paul is the one who written or wrote so many books in the Bible, siya po yung pinakamaraming naisulat na aklat sa Biblia, but he is the least among the disciples na binautismuhan. Hindi po siya masyadong nagbabautismo. Kaya nga po mababasa natin sa isang aklat sa Biblia, sabi niya, sa bagay, sabi niya,
Isang pamilya lang naman yung aking nabautismuhan. So it means, hindi po yung kanyang sadya ay magbautismo. Amen po. But I think, naniniwala rin po ako na if God commanded him to baptize them, those who believe in the Lord in the name of Jesus, alam ko po na gagawin ni Apostle Pablo na magbautismo. Kung iyon ang iniutos sa kanya ng ating Panginoon. But, the mere fact, kung titingnan po natin ang Biblia, si Apostle Pablo ay isinugo ng Panginoon to teach. Para magturo. Amen. Paano magtuturo si Apostle Pablo samantalang si Apostle Pablo po ay walang kaalam-alam kay Kristo? No? Wala po siyang alam kay Kristo. Why? Because he's the persecutor. Amen. Ang alam niya lamang po na dapat na maging pananampalataya ng isang mananampalataya tungkol sa Diyos is about Pharisees. Amen. Yung paniniwala ng mga Pariseo, yung kultura ng mga Pariseo, yun po yung iginigiit ni Apostol Pablo. Kaya nga, maliban doon sa katuruan na yon, amen po ba, inuusig niya na po lahat ng mga nagsasabing mananampalataya. But, when the Lord Jesus Christ called him in the road of Damascus, it was all changed. Lahat po ay nabago. Sabi nga po ng Biblia, Apostle Paul studied in the school of Gamaliel. Pag sinabi po ikaw ay nag-aral sa paaralan ni Gamaliel, it means you are like a graduate of UP. Mataas yung standard. Amen? Yun po yung tinatawag na eskwelahan ni Gamaliel. Kaya nga po, kung titignan po natin, he knows about the law. Alam niya po yung tungkol sa kautusan. Hindi mo siya maililigaw pagdating sa kautusan. Hindi mo siya maililigaw pagdating doon sa katuruan tungkol sa lumang tipan. Hindi mo siya maililigaw kung ang pag-aaral lamang ay tungkol sa mga propeta, tungkol po kina Moises, hindi mo siya maililigaw. That's why he knows that Abraham is the greatest man among all men. Pero nabago ang lahat. Kung titingnan po natin sa binasa natin talata, sabi niya dito, I do not teach anything, teachings, rather than the cross of Jesus Christ. Di po ba? Wala na daw siyang ibang ituturo. Kung titingnan po natin, di po ba, sa kasalukuyan, maraming mga mananampalatay, they're searching. No, ginagawa po nila, mga minamag ko, narinig ko rin kay Pastor Jong yun eh, do not search the Word of God, but believe in the Word of God. Amen. Kasi kapag daw sinesearch natin ang salita ng Diyos, it means may kulang pa. Amen po ba? Why? Ano po ba ibig sabihin ng search? You are trying to discover something. Amen? Kaya nga tinatawag yung search. Amen? Pero pagdating sa salita ng Diyos, whatever things that the Word of God have said, kailangan po nating panaligan. Amen po ba? Kaya nga, kung titingnan po natin si Apostle Pablo rito, sabi niya, ako'y sinugo upang mangaral ng Ebanghelyo. Kasi diba, ang pinakamahirap po sa mga mananampalataya as of this day is how to preach the Word of God. Diyan tayo nahirapan. Amen. Madali sa atin na magpatotoo, madali po sa atin ang magserbisyo sa iglesia, pero pagdating sa pastor, sige, sabi niya, yung ibang mga mananampalataya, sinasabi po nila na, Pastor, pagawa mo na sa akin ang lahat. Wag mo lang ipapagawa sa akin ang mangaral ng salita ng Diyos. Amen? Yan po yung pinakaayaw natin. Kasi sasabihin natin, wala kasi akong alam. Pero tandaan natin, just like Apostle Paul, wala rin siyang alam. Amen? Pero bakit nakapangaral si Apostle Pablo? Sabihin niyo po, bakit nakapangaral si Apostle Pablo at nakasulat siya ng maraming aklat? Why? There is only one reason. Because he believed in the Word. Dahil naniwala po siya doon sa salita. Hindi na kailangan elaborate po sa kanya. Tandaan po natin, paano tinawag ni Kristo si Apostol Pablo? Saulo, sabi niya, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya, isa lang ang tanong na ginawa niya po sa Pablo, sino po kayo? Ano pong sabi ng Panginoon? Ako si Jesus. Amen po ba? Na iyong pinag-uusig. Di ba? Pero alam niyo po ba na even though
Apostle Paul persecuted Jesus Christ, but when Jesus Christ commanded him, kinuman po kasi siya, right after he received the word of Jesus Christ, through the word of Jesus Christ, he commanded him to proceed in Damascus. Hindi po siya pinaalis ng Panginoon sa Damasco. Pinapasok po siya ng Panginoon sa Damasco upang hanapin yung taong nagngangalang Ananias. Kung kayo po, di ba, kung yung tao po na inuusig po niyo, sasama po ba kayo dun sa taong inuusig ninyo? I think hindi. Pag sinabi po kasi inuusig mo, kalaban mo yun eh. Amen po? But, since that is the very start, iyon po yung kauna-unahang panahon at araw at oras na tinawag siya ng ating Panginoon. And one thing na pumasok lang sa isipan at puso ni Apostle Pablo is this to believe. I need to believe in this word, in this man. Kailangan kong panaligan ito. Kaya nga po, kung titingnan po natin, si Apostle Pablo po, instead of going to Jerusalem, where the disciples are, nandun po yung mga alagad nasa Jerusalem. Tandaan po natin, ano po ang utos ng Panginoon sa mga alagad? Go to the, amen po ba? Pumaroon kayo sa mga kasulukan ng Jerusalem. Amen. Judea, Samaria. Hindi po sila pinapupunta sa ibang lugar. Kaya nga at that time, only Apostle Paul is being called by the Lord Jesus Christ outside Samaria, outside Jerusalem, and outside Judea. Kaya nga po, kung ikaw, di ba? Kung gusto mong matuto tungkol kay Kristo, wala naman siya kasing alam eh. Kung gusto mong matuto ng tungkol kay Kristo, anong gagawin mo? You will go to Jerusalem. And then you will ask Peter, ask Santiago, i-ask mo sina Felipe, turuan niyo naman ako kung sino si Kristo. But instead, Apostle Paul went to Arabia. Hindi po siya pumunta doon sa Jerusalem, kundi pumunta po siya sa Arabia. Alam niyo po ba yung Arabia? Yung Arabia po, it is something that is wilderness. Amen po ba? Outside Jerusalem, outside Israel. Amen po. Bakit? Bakit doon pumunta si Apostol Pablo? Gusto niya ang magtuturo sa kanya mismo ay ang ating Panginoon. Remember, when Apostle Paul, nung si Apostol Pablo po ay naging apostol, hindi niya po naranasang nakitang ipinako sa krus ang ating Panginoon. The reason why he persecuted the church, he persecuted Christ, he persecuted all those who believe in Jesus Christ because wala siyang alam. Di po ba? Ganyan tayo mga tao. Nung hindi pa tayo mananampalataya, salita tayo ng salita tungkol sa mga mananampalataya ng laban sa kanila. Kasi hindi pa natin kilala si Kristo. Pero ngayon, sino na yung inuusig natin? Sino na po yung sinasamahan natin? Yung inuusig natin. Tama po ba? Hindi natin gusto. Sa totoo lang, none of us, wala sino man siguro sa atin dito na gusto natin ng ganitong klase ng pananampalataya. Bakit? Wala tayong alam tungkol dito. Saan tayo namulat? Sa tradisyon. Amen. Sa kultura na meron po tayo. Kung ano man ang kultura na meron po kayo. Sa mga Bisaya, tignan niyo po, karamihan sa mga Bisaya, ano po yung natutunan nila? Iba't ibang klase ng kultura. Iba't ibang klase ng pananampalataya. Amen? Pagdating namin sa Pampanga, ano yung kultura na meron kami? Ayun, ang dami naming rebulto. Amen? Kasi doon kami namulat eh. Amen? Pag sinabi pong Pampanga, gawaan po yan ng mga rebulto. I remember one of my classmates, yung isang kaklase ko po, yung best friend ko, ang niligawan niya po, ang tatay po nung niligawan po niya ay gumagawa ng rebulto. Amen? Ngayon, siyempre po, pastor siya, akyat siya ng ligaw, tatanungin ng tatay, anong trabaho mo? Pastor po. Tapos yung nililigawan mo, yung tatay ng nililigawan mo, gumagawa ng rebulto. Anong sasabihin sa'yo ng tatay nung nililigawan mo? Do you think papasa ka? I think hindi ka papasa dahil alam na maraming hindi mananampalataya. Kapag sinabing ikaw ay Kristiyano, ikaw ay pastor, ikaw ay born again Christian, against ka sa rebulto. Amen? Pero praise the Lord, alam niyo po, bago ikinasal po yung kaklase ko, namatay yata yung tatay. Amen? Nawala yung tatay.
Kaya, naging matagumpay. Hallelujah. So dito makita natin kung ano yung kultura na kinamumulatan natin. Why Apostle Paul went to wilderness instead of going to disciples of the Lord and learn from them? Because he believed, naniniwala po siya, kung ang Kristo na yon na kanyang pinapaglingkuran at pinapanaligan ay buhay, siya mismo ang mangungusap sa kanya. Kaya tayo rin, hindi tayo dapat matakot. Amen? Hindi tayo matakot kung ano ipapangaral natin. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, you will ask to Him, Lord Jesus Christ, turuan mo ko kung ano yung dapat kong ituro. Di ba? Lagi natin sinasabi, hindi ako marunong. Alam mo kung bakit? Kasi ang gusto mo, kapag narinig ka ng tao, ang galing-galing niya. Sino na parangalan? Si Kristo o ikaw? Tayo. Meron pa rin tayong side of self-righteous. Amen. Yung self-righteousness natin na nanaig pa rin. Pero dito si Apostol Pablo, sabi niya dito, hindi sa karunungan ng mga salita. Amen po ba? Tingnan niyo po, not on the, sabi niya dito, hindi ako nagtuturo doon sa karunungan ng salita. Sabi niya sa verse 1, baka mawala ng kabuluhan ang krus ni Kristo. Ibig sabihin po nito, the most important thing to Paul, ang pinakamahalagang bagay kay Apostol Pablo, yung maihayag, yung krus ni Kristo. Yung maipakilala, yung krus ni Kristo. Maipaliwanag kung anong ibig sabihin ng krus ni Kristo. And I think most of the Christians, alam ko po, karamihan ng mga mananampalataya, hindi rin po naintindihan yan. That's why until now, marami pong mga mananampalataya, they are loser. Talunan. Hindi mo makikita sa kanila yung tinatawag na katagumpayan. Of course, naniniwala po tayo na lahat tayong mga tao dito sa sanlibutan, dumaranas tayo ng mga kapagsubukan. Walang sinman po na hindi dumaranas sa kapagsubukan. Amen. Lahat tayo nagkakaroon ng karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa ating mga buhay. But do not lose hope. Bakit? Sapagkat yung Kristo, yung Panginoon na ating pinaglilingkuran, ay makapangyarihan. Hallelujah! Saan nagumpisa? Doon sa krus. Dahil doon sa krus na yon, yung katagumpayan, lahat ng bagay na nararanasan po natin, everything started on the cross of Jesus Christ. Hallelujah! Yun yung umpisa ng katagumpayan. Tandaan po natin, nung nangangaral ang ating Panginoong Jesus, none of the people accepted Him. Wala pong naniniwala sa ating Panginoon. Of course, marami mga tao ang sumusunod sa Panginoon. Pero bakit sila sumusunod sa Panginoon? Because of the signs and wonders. Bakit sila sumusunod sa ating Panginoong Jesus? Because they eat. Nakakakain po sila eh. Bakit sila sumusunod sa ating Panginoong Jesus? Kasi yun na lang yung tinitingnan nilang pag-asa nila. Amen po ba? Pero tingnan niyo po, nung ang ating Panginoong Jesus ay sinentensyahan na ipapako sa krus. And when Pontius Pilate asked them, sinong pipiliin ninyo? Si Barabbas? Na tinatawag din Jesus? O si Jesus na taga Nazareth? Sinong pinili nila? It is Barabbas. Amen po ba? Sino po yung sumagot na si Barabbas ang pinili nila? It is those people who eat. It is those people who experience the signs and wonders of the Lord. Sila po yung nakakita ng ating Panginoong Jesus ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Si Jesus na nagpagaling na may karamdaman. Si Jesus na nagbangon ng patay. Nakita po nilang lahat yun. Amen? There's so many people in Bethania. Alam niyo po ba yung Bethany? Saan po yung Bethany? Yung Bethany, it is the place of Lazarus. Amen po ba? 5 katao, 4 na katao lang ba ang nakakita ng buhayin ni ang Panginoong Yesus, si Lazaro? Hindi. Ang dami. Marami po sila. Kaya nga po, marami nagbulong-bulungan. Totoong mahal niya si Lazaro. Di ba? John chapter 11 verse 35, yung pinakamahabang bersikulo, at tumangi si Jesus. Nung nakita ng mga taong tumangis ang ating Panginoon, ano sabi ng mga tao? Totoo nga na minamahal niya si Lazaro. So many people saw Him. Kung kayo ang isa sa mga yon,
Amen. Isa kayo dun sa nakakita sa ginawa ng ating Panginoon. Isa kayo dun sa kumain na 5,000 o 4,000, dun sa tinapay na himala ng ginawa ng ating Panginoon. At pinapili kayo ni Poncio Pilato. Sino ang pipiliin nyo? Si Barrabas o si Jesus? Sino po ang pipiliin ninyo? Do you think you can shout Jesus? Di ba sa church naririnig natin, Jesus! Jesus! Di ba? Yun kaya yung panahon na yun, pwede nyo kayang isigaw? Kaya nyo kayang isigaw? Na once na isinigaw mo, papatayin ka? Meron kayang makakasigaw? Someone who will fight for Jesus Christ? Someone who will fight for their faith? Aminin natin, para tayo yung mga tao yun, duwag. Kasi punong-puno tayo ng takot. Hallelujah. Punong-puno pa tayo ng pangamba. Punong-puno pa tayo ng pag-aalinlangan. Totoo kaya itong aking pinapanaligan? We are not believing on a religion, but we are believing on the Almighty God. Ang pinapanaligan po natin na hindi reliyon. That's why kahit saan tayo maparoon, kahit saan tayo mapunta, pwede nating ipaglaban kung ano yung pananampalataya na meron tayo. And we will not go for compromise. Hallelujah. Ipaglalaban natin yung pananampalataya. Amen? Kasi di ba ang pinag-aaralan natin sa gabing ito, what the cross means. Ano nga ba talagang ibig sabihin ng cross? Kasi kung titingnan po natin, bakit ganun magsalita si Apostol Pablo? No? Si Apostol Pablo mismo, pinapahayag niya sa atin, ayaw niyang mawawalan ng kabuluhan. Alin? Yung krus ni Kristo. That is His gospel. Kaya kahit saan pumunta si Apostol Pablo, wala siyang ipinapahayag kundi ang krus ni Kristo. Wala siyang ibang ipinapahayag. There's no deep, wala pong malalim na pananalita, wala pong kalaliman ng katuruan. Ang tanging inihayag niya, yung Kristo na namatay sa krus. At sa pamamagitan noon, meron tayong kaligtasan. At kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Actually, this is not practical. What we believe is not a practical. What we believe in Christ is fact. Totoo. Kailangan ng panaligan sa sarili mo na hindi ka naligtas ngayon at hindi ka naging mananampalataya. Kung walang Kristo na namatay, walang Kristo na napako sa krus, walang pananampalatayang base sa atin. Our faith is useless. Sa tingin po ba natin, magiging makabuluhan yung pananampalataya natin? Tandaan po natin, sabi sa Hebrews chapter 9 verse 27, hallelujah, without shedding the blood, there is no remission of sin. Amen? Kung walang pagbububo daw ng dugo, 9:22 I mean, Hebrews chapter 9 verse 22, kung walang pagbububo ng dugo, walang kabayaran ng kasalanan. Amen? So, saan ba nagbubo ng dugo ang ating Panginoong Jesus? It is at the cross. Doon sa krus. Hallelujah. 1 Peter chapter 1 verse 24. Hallelujah. Anong sabi doon? Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo po ay nagsipagaling. Saan po ba naranasan ng Panginoon yung kanyang mga latay? At the cross. Hallelujah. John chapter 11, hinatulan ko na ang prinsipe ng sanlibutan ito. Kailan niya hinatulan? Saan niya hinatulan yung prinsipe ng sanlibutan? At the cross. So magiging maliwanag sa atin ngayon sa pinapag-aralan natin, there is no such thing na may tatapon natin tungkol sa mensahe. Yung pananampalataya ng bawat sa atin ngayon, hindi tayo magkakaroon ng pananampalataya, hindi magiging makabuluhan yung pananampalataya natin kung walang namatay sa krus na katulad ni Kristo. Actually, every one of us can die on the cross. Pero alam niyo po ba na kahit mamatay tayo sa krus, it is useless. It is meaningless. Why? Because we are really doomed. Lahat po tayo suspect. Amen po ba? Lahat po tayo suspect. Pag sinabi naman pong suspect, ang suspect po, hindi po yan mapapatunayang kriminal hanggat hindi yan napapatunayang guilty. Tama?
Hallelujah. Pero sa tingin po ba ninyo, meron po bang hindi guilty dito sa kasalanan? Magsabi nga po ng amen ang hindi guilty sa kasalanan? Wala. So every one of us are guilty. Amen po ba? Kaya kung mapapako tayo sa krus, karapat-dapat lamang tayong mapako. But Jesus Christ is not. Kaya nga, the story of the cross is the most famous, sa totoo lang po. Maraming namatay. Pero ang pinaka-famous po na kamatayan po, ay ang kamatayan ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Totoo naman. Marami naman po talagang kamatayang nabalita. Pero saan kayo nakakita na 2,000 years ago na po yung kamatayan ng Panginoon, pero hanggang ngayon, fresh? Hindi niyo po ba napapansin? Si Jesus Christ namatay po sa krus at napako siya 2,000 years ago. Wala pa po nung telebisyon. Wala pa po nung radyo. At wala pa rin yatang dyaryo. Amen? Pero yung balita, saan nakarating? Sa atin. Amen? Nakarating sa atin yung balita. And until now, at alam niyo po ba na ito mo masarap kahit mamatay tayong lahat ngayon. At may lilitaw po na bagong henerasyon. Alam niyo po yung balita na naririnig natin is still fresh on them. Kasi ganun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon. Hallelujah! Hindi po ba karapat-dapat na palakpakan ng Panginoon sa ginawa niya sa atin? That is very meaningful. That is the fact of the word of the Lord. Amen po ba? Kaya nga naniniwala po tayo sa pamamagitan ng krus, we can begin with our preaching. Kahit na hindi ka po mahusay, kahit na hindi ka magaling na mga mananampalataya, pero kung gusto mo mangaral ng salita ng Diyos, pwede mong ipangaral ang krus ng ating Panginoon. Hallelujah! Kahit na araw-araw ang mensahe mo ay ang krus ng ating Panginoon, it is meaningful. Hallelujah! Mag-iisip pa ba kayo ng ipapangaral po ninyo? Ay, mas maganda yung ganito. Hallelujah! Hindi po. Kaya napagtanto ko nga, sabi ko nga, oo nga. Kapag binasa naman natin ang mga aklat ni Apostol Pablo, wala namang nilalaman ito, kundi yung si Kristo. Meron po ba siyang ibang ipinangaral maliban sa ating Panginoon? Wala po. Hallelujah! Wala po siyang ibang ipinangaral kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tungkol po sa pagkapako ng ating Panginoon, kung paano ang lahat ng mga tao ay binigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon. Kaya nga po, titingnan natin, through the death of Jesus Christ, life begins through His death. Amen? Naniniwala tayo, amen po ba? Lahat po tayo patay na eh. Amen po ba? Before Jesus Christ died on the cross, we are all dead. Lahat po tayo ay patay. Amen po ba? Kahit na tayo isinilang po 2,000 years ago, at hindi sa kapanahonang ito, ngayon, na tayo mananampalataya, at tayo po isinilang nung panahon ng ating Panginoong Jesus. I think all of us are the same. Pero maliwanag po, mga minamahal ko, at nagpapasalamat tayo sa Diyos, na yung katotohanan, simula po doon sa krus ng ating Panginoon, the life through His death came to us. Tingnan nga po natin, 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. Ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatang 14 at 15, sabay-sabay po tayo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy, lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muli nabuhay. Kaya pala tinatawag po dito, life start and came through His death. Amin po ba? Dito nakikita po natin, mga minamag ko, na lubos na nating maunawaan ngayon na those who wants to believe in the Lord should really consider themselves already dead. Kahit na po tayo nabubuhay ngayon sa ating pisikal, kailangang ibilang natin yung sarili natin na tayo ay patay.
Because we cannot live through Christ. We cannot live in Christ. Unless na tayo po ay bibilang natin yung sarili natin na patay. Amen? Alam niyo po ba si Apostol Pablo, kung bakit naging tagapangaral siya? Because he considered himself already dead. Kaya pala, nung tinawag siya si Apostol Pablo, si Saulo, nung tinawag ng ating Panginoon, yung mata niya, hindi lamang po nabulag. Amin po ba? Kundi napuno ng kaliskis yung kanyang mata. Amen? Di ba ba? Nung siya po ay ipinanalangin ni Ananias, meron pong nalaglag na tila kaliskis sa kanyang mga mata. And those plagues, di ba sabi ng Panginoon, paano mong itutuwid ang iyong kapatid kung yung puwing sa iyong mata ay mas gatahilan pa sa iyong mga kasama. Amen? Kasi minsan hindi natin nakikita sa buhay ng basa sa atin na we persecute others, but hindi natin alam, mas malaki pala yung dumi sa ating mga mata. And Apostle Paul is like that. Si Apostle Pablo, inuusin niya ang church, inuusin niya si Kristo, pero hindi niya namamalayan, there's so many flakes. Napakarami ng puwing sa kanyang mga mata. At yan ang nangyayari sa lahat ng mga maraming mananampalataya. The reason why we cannot really fight and we cannot really survive with our faith, hindi natin kayang ipaglaban yung pananampalataya natin. Why? Because so many flakes. Amen? Ang dami po na puwing sa mga mata po natin at hindi natin makita. How do you see Jesus Christ? Ano yung nakikita nyo sa ating Panginoon? Alam niyo po, kapag tinanong niyo yung mga mananampalataya na, ano nakikita mo kay Jesus? Si Jesus ang aking manggagamot. Amen? Sabi naman ng iba, si Jesus ang nagpa-provide ng aking pangangailangan. Amen? Si Jesus ang aking kagalakan. Amen? Si Jesus ang aking kalakasan. Amen? Yun yung nakikita natin. Alam niyo po ba na totoo naman yun? Wala naman po akong maikokontra doon. Pero alam niyo po ba na kapag sinabing si Jesus ang aking kalakasan, si Jesus ang aking kagalakan, si Jesus ang nagpapagaling sa akin, sa totoo lang, ang tinitignan mo hindi doon si Jesus. Ang tinitignan mo, sarili mo. Because all things are for you or for you, for you. Amen? Mababanggit ba natin yung sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego? Na kahit na hindi kami tulungan ng Diyos naming pinaglilingkuran, hindi kami sasamba sa Diyos na iyong pinagawa. Ibig sabihin, kahit na anong mangyari sa buhay po nila, kahit na negatibo pa man ang nakikita nila sa buhay po nila, hindi po sila titigil sa kanyang paglilingkod. Kaya po nasasabihan po tayo sa church ng ating Panginoon na sometimes yung pananampalataya natin peke according to emotions. Kapag maganda ang kalagayan, maganda rin ang kalagayan ng pananampalataya. Kapag pangit ang kalagayan, pangit din ang kalagayan ng pananampalataya. Tama po ba o mali? Umaayon yung pananampalataya natin sa emotions na ating nararanasan. But no, even in the times of problems, di ba sabi ni Santiago, mapalad daw ang mga tao, amen po, nananatiling tapat at matatag sa kabila ng mga pagsubok. Hallelujah! Kailangan makita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa panahon na tayo po ay may pagsubok. Kasi minsan nakikita lang natin ng Panginoon, God is good, ang dami naming bigas. Amen? No, God is good. Siyempre, pero ang daming bigas eh. Paano pag wala kang pera, tas wala kang bigas? Amen po ba? God is good? Ha? Nararamdaman po ba natin doon? Hallelujah! Can you say praise the Lord? Hallelujah! Because I have so many problems, praise the Lord! Amen? Sasabihin mo sa Panginoon, bigyan mo ako ng maraming paglilingkod, maraming ministry, kasi ang dami kong problema. Tama? Sa tingin niyo po, pag marami kayong problema, bigyan ko kayo ng maraming ministry, tatanggapin niyo? Pastor, sandali lang po. Malampasan ko lang to. Di ba? Malampasan ko lang to, Pastor.
Pwede na po ako, pastor. Tama ba o mali? Hindi pala dapat ganon. Hallelujah. When Jesus Christ faced the death, nung hinarap ng Panginoong Yesus yung kamatayan, hindi niya sinabing, wait muna, Lord. Wait muna, Father. Amen? Wait muna, Father. Hallelujah. Hindi niya rin sinabi nung sa nagpaparusa sa kanya, wait lang, ang sakit naman nun. Hindi po, wala po siyang tinaing. Amen po ba? Lahat ng bagay niya, sabi nga, yung 40 stripes daw na tinanggap ng ating Panginoon. Sabi kasi ng mga Bible scholars, 40 stripes ang tinanggap ng ating Panginoon. Yung 40 stripes na po daw yun, yung pinaka-40 po na malalang sakit na nararanasan ng tao. Kaya kung may malalakang sakit ngayon at isa lang, ang kinin mo, yung 40 stripes ng Panginoon, isa yung karamdaman mo na pinagaling ng Panginoon. Amen. 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 Tapos pag may karamdaman ka, mamamatay na yata ako, sister. Meron ng taning ang buhay ko, sister. Hallelujah. Amen. Sumakit lang naman ang ulo. Bakit sumakit ang ulo? Walang pera. Stress. Hallelujah. But those 40 stripes of the Lord, sabi nga, those 40 stripes are the 40. Sabi nga, isipin mo na, cancer. Amin po ba yung pinakamalala? Di ba? Cancer. Pero isa sa 40 na yon, ibig sabihin, kung 40 yon, isa lang naman ang sakit mo, kasama doon sa 40 na pinagaling ng Panginoon. Tama? Hallelujah? Isa yun. Kaya nga, kung naniniwala ka sa krus ng ating Panginoon, hindi lang pala kaligtasan ko ang tinanggap ko doon sa krus, tumanggap din ako ng kagalingan. That's why we need to begin our life in the cross. Paano daw tayo mag-uumpisa ng ating buhay sa krus? Patayin mo muna yung sarili mo. Patay na ako. Sabihin nga po natin, patay na ako. Nagsasalita pa kayo, patay na kayo. Amen. Di ba? Patay na ako. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. So, kasi hindi pwedeng mabuhay si Kristo unless we die. Amen po ba? Hindi pwedeng mabuhay sa iyo si Kristo. Si Apostol Pablo, unless he take for granted himself. Di ba sabi niya nga po, I counted everything lost. Nothing. What makes Paul contented? Ano yung nagpakontento kay Apostol Pablo? Si Kristo. Makamtan ko lamang at makilala si Kristo. That is the most. Kaya masasabi natin, Christ is my everything. Hallelujah. Sabihin nga po natin, Christ is my everything. Christ is my everything. Wow. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Pag sinabing Christ is my everything, siya yung siya. Ano yung kinanta nila kanina? Ano yung kinanta nyo kanina? Amazing God. How can it be, di ba? Tapos yung huli, You died for me. Ano yung huli? Ano yung kanta? Amazing love, how can it be? Ano? And all I do. Tama ba? I honor you, di ba? Sabi niya kasi doon, sobrang amazing ng pag-ibig ng Panginoon. Wala akong magagawa, sabi niya. Ang tanging magagawa ko ngayon ay bigyan ng karangalan, kalulatian ang Diyos. Pero sa tingin po natin, sa pamagitan ng sarili nating buhay, mabibigay natin ng kalulatian sa Diyos. No, hindi yan matatanggap ng Panginoon. Ang tanging tatanggapin ng Diyos na kalulatian ay ang kalulatian galing kay Kristo. That's why when we glorify Christ, it is the glory that the Father received. Kaya nga yung offering ni Cain hindi tinanggap ng Diyos. Bakit? Kasi sarili niyang kalulatian yon. Pinagpaguran niya. Amen? Hindi po masama na magbigay tayo sa Panginoon. Kung nagbibigay kayo sa Panginoon, it's okay. Kaya alam niyo po ba na kinalulugdan ng Diyos at may pangako sa tithes? Nakikinig po ba ang mga miyembro? Alam niyo po ba kung bakit may pangako ang Diyos doon sa tithes? Kasi yung tithes po hindi sa inyo. Hindi sa atin. Amen? Hindi sa atin. Sa Diyos yun. Ibinabalik lang natin. Amen? Kaya nga po, kapag sinabing tithes, actually hindi nagbibigay. Ibinabalik ang tithes. Ano ang ibinibigay?
offering. Kasi iyon ang galing sa'yo. Amen? Kaya nga, yung tithes hindi pwedeng dayain. Kasi 10%. Saan tayo nang dadaya? Sa offering. Amen? May tao? Kasi sa offering, ikaw ang nagdidesisyon. Amen? Tignan niyo po, kapag pumunta kayo sa palengke, abawa, nakita niyo po yung isda, 300 pesos. Amen po ba? Eh, yung karne mas mahal. So, isda ka na lang. Amen po ba? Sa 300 pesos, pwede mo bang kontrahin yung nagtitinda at ikaw masusunod? Hindi po. Alam niyo gagawin niyo, bibili niyo yung 300. Amen po ba? Kahit na napakamahal niya, bibili niyo yung 300. Sa Panginoon ganito, sa offering. Hallelujah. Iba. Tayo ang nasusunod. Kaya nga sabi ng Lord, God loves a cheerful giver. Amen? Once you give your offering, masaya ka ba? Bakit ka masaya? Kasi maliit lang naman yun eh. Maliit lang. Hallelujah? Alam niyo po ba na, once you give your offering to the Lord and yours, binigay mo marami, yung kapag naranasan mo na ang binigay mo marami pero masaya ka pa rin, that is really giving. Amen? Naranasan niyo po ba yung nagbigay kayo sa Panginoon na, huy, naparami yung binigay ko. Kasi nabigay mo na yung tithes, the tithes of tithes pa, nabigay mo na. Yung offering ng offering, nabigay mo pa. Pero alam niyo po ba na, if there is sacrifice that you give to the Lord, kahit na masakit yon, pero naibigay mo sa Panginoon, kalulugdan niya ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, life came through His death. Kailan daw nag-umpisa ang buhay natin? Nung namatay si Kristo. Kasi kasama tayong namatay ng ating Panginoon. At kung nabubuhay man tayo ngayon, nabubuhay tayo para sa Kanya. Hallelujah. It's not just the cross of death, but it is the cross of life. Hallelujah. Ngayon pa lamang makikita na po natin, hindi lang kamatayan ng krus, kundi buhay. Lahat ng may buhay, magsabi ng amen. Yung buhay natin galing sa kamatayan ng Panginoon. Kasi lahat tayo patay na. Pero nung namatay si Kristo, yung buhay niya, ibinigay sa atin, ipinasa sa atin. Hallelujah. Hebrews chapter 2 verse 9. Hebreo 2:9. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan, ay pinutungan ng kalwalatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay nasapiniyang ang kamatayan dahil sa bawat tao. Tingnan niyo po. His death became the glory to the Lord. Amen. His death became the honor to the Lord, the Father. Kaya, kung titignan po natin, kung nabubuhay man po tayo ngayon para kay Kristo, we should really learn from Jesus Christ. What we should do. Our life should give glory to the Lord and give honor to the Lord all the days of our lives. It is the reason of our life. Through the cross, He gave His own life to us. Sa pamamagitan po ng cross, ibinigay niya yung kanyang buhay mismo sa atin. Hallelujah. Kasi di ba, yung ibang mga tao dito, hindi yung mga ibang mga tao at that time nang ipinako sa krus ang ating Panginoon, di ba? Maraming dumadaan, tinutuya ang Panginoon eh. Amen po ba? Yan, bagay sa iyo yan. Amen. Namatay ka sa krus. Nagdudunong-dunungan ka kasi. Amen po ba? Which is really how they really know the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Pero hindi nila alam. Kasama sila doon sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, meron silang life. Amen po ba? Kung di namatay si Kristo, lahat tayo doomed to perish. Doomed to punishment of God. Kasi nga, guilty tayong lahat. Saan tayo guilty? Sa kasalanan. Walang makaliligtas sa atin. But through His death, life came to us. Dumating sa atin ang buhay. Amen? Kaya, saan nag-umpisa yung life natin? At the cross. That is our beginning. Amen?
Kaya nga 'di ba, sinabi sa atin no na yung birthday natin became our being born again, how we baptized. Amen po ba? Yun daw yung pagkasilang natin muli sa Panginoon, our spiritual birthday. Hallelujah. Kasi nga, yun na yung ating bagong buhay. Though we live through our flesh, mga minamahal ko, but God consider us already dead. Ephesians chapter 2, di ba? Patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Lahat tayo patay. Verse 1. Amen? Pero sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, lahat tayo buhay. Pangalawa, deliverance from wondrous legal system. Alam niyo po, kung tayo po ay palalayain ng Diyos, kailangan po legal. Alam niyo po ba yung legal? Kailangan walang walang nababaliwala. Remember, the law came from God. No, ang law galing sa Diyos. Pero ano ibig sabihin ng law? Ano ibig sabihin ng law? Eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung ano ang inutang, siya rin ang kabayaran. Yan ang law. Sino gumawa niyan? It is God. Si Lord ang gumawa po niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi gagawin ng Diyos yun, pwedeng magmalaki yung tao. Pwedeng magmalaki tayo na kaya nating iligtas yung sarili natin. Ang ibig sabihin ng kautusan, hindi natin pwedeng iligtas yung sarili natin. Wala tayong kakayanang iligtas yung sarili natin. Only God will provide our salvation. Siya lamang yung may kapangyarihan, siya lamang yung may karapatan na magbigay sa atin para tayo makalaya. Kaya dapat lahat legal. Amen? Dapat lahat legal. Kaya, kung titignan po natin, God wants for us to be delivered. Palayain tayo. Ang sabihin po ng deliverance, palayain tayo. Colossians chapter 2 verse 14, tignan po natin. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan, ibig sabihin, law. Amen. Sino daw yung nagbaliwala? Pinawi, pag sinabing pinawi, binaliwala laban sa atin, na hindi na ayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ibig sabihin, in order for us to be delivered, kailangan legal. Amen? Kasi nga, ang Diyos ang gumawa eh. Hallelujah! Siya yung gumawa ng kamatayan natin. Hindi niya pwedeng baliwalain yun. Totoo po na ang Diyos ay mahabagin. Sino po ditong naniniwala ang Diyos ay mahabagin? Kasi di ba sabi nila, alam niyo po, narinig ko sa isang religion, wala naman daw talang mapupunta sa impyerno. Gusto niyo ba yon? Walang mapupunta sa impyerno? I think kapag narinig yun ng tao, wow, dito na ako sa religion na to, walang mapupunta sa impyerno eh. Hallelujah. Alam niyo po ba na bakit nilikha ng Diyos ang impyerno? Actually, it is not for men. It is for the devil. Hallelujah. But, bakit may tao na pupunta sa impyerno? Because they don't want to believe in Jesus Christ. Because they want to follow the devil's word. Kaya may mapupunta sa impyerno. Totoo na mahabagi ng Diyos. Pero, because God is legal, amin po ba? Alam niyo po ba kahapon, according to the news, from Pangasinan, sa Pangasinan po, meron po silang ginagawa doon na fake na mga sigarilyo. At yung sigarilyo po na yon ay hindi po talaga sigarilyo, kundi peke. At makasisira daw yon. Kung nakakasira naman talaga na kalusugan ang sigarilyo. Pero mas masisira ang kalusugan ng tao kapag ang sinigarilyo nila yung ginagawa doon sa Pangasinan. Nung isang araw din, nabalitaan niyo po ba yung gumagawa ng peking vitamins ng bata? Hallelujah! Yung peking na vitamins nila, arnibal lang pala yun. Amen? Nakalagay sa garapon, vitamin C. Amen? Mura, pero peke. So, ibig sabihin, illegal yun, kaya kahit na inumin ng bata yun, hindi siya lalakas. Hindi siya lulusog. Bakit? Illegal yun eh. Yun po yung ibig sabihin po nito. Ang ating Diyos gumawa ng kautusan, at doon sa kautusan, lahat na nagkasala, parurusahan.
Mahabagin ng Diyos, pero hindi niya pwedeng sirain yung kanyang salita. Amen. So paano niya gagawin ngayong legal? Kailangan may papako sa krus na isang matuwid. Sa pamamagitan ng kanyang matuwid, kapag naipako ang isang matuwid na nagligtas sa mga tao dahil siya'y matuwid, lahat ng sinabi ng Panginoon sa kautusan, mawawala. Naintindihan po ba natin? Sa kautusan, walang makaliligtas. Kaya nga doon, kahit pag hindi ka nag-church, pag hindi ka dumalo sa gawain nila sa templo, anong gagawin? Babatuhin ka hanggang sa mamatay. Amen. Yung babaeng nangalo niya, hindi niyo ba napansin yung babaeng nangalo niya? Walang kapatawaran? Anong sabi ng mga Pariseo? Ang sabi sa kautusan, anong gagawin sa babaeng nangalo niya? Batuhin hanggang sa mamatay. Sinubukan nilang Panginoong Hesus, di ba? Anong sabi ng Panginoong Hesus? O sige. Para, alam niyo po, at that time, sa totoo lang, tama yung sinasabi ng mga Pariseo. Pero para hindi sila makalusot, anong sabi ng Panginoon? O sige, kung sino sa inyong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Walang may kasalanan sa kanila, kaya walang bumato. Amen? Pero nung sabi ng Panginoon doon sa babae, hindi rin kita hatulan, pumayo ka at huwag nang magkasala. Why? Because Jesus Christ provided. Amen po ba? Yung pong babae, hindi niya po niligtas. Maaring iniligtas niya sa pisikal. Pero yung spirito niya, hindi niya pwedeng iligtas ng araw na yon. Kailan niya iniligtas yon? Sa krus. Para maging legal. Nakanganga kayong lahat. Naintindihan po ba natin? Kaya yung kaligtasan natin, legal. Hindi pwede niyang kontrahin ng dyablo. Naintindihan niyo po? Pag sinabi ng dyablo, baka kasalanan ka. Amen. Sinungaling ka. Nagmumura ka. Amen. Legal. Niligtas ako ng Panginoon. Oo, makasalanan ako. Pero sa pamamagitan ng krus, legal ako. Nailigtas ng Panginoon. Pinatawad ako sa lahat ng aking ginawang legal. Sabi mo nga sa katabi mo, ang kaligtasan mo ay legal. O kaya huwag kang papasok sa illegal. Alam niyo yung illegal? Ano yung illegal? Ang illegal, good works. Maliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa, illegal yon. Amen? Maliligtas sa pagpasok sa reliyon, legal, illegal? Illegal. Naintindihan po natin? Kailan magiging legal ang kaligtasan? Sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Amen? Meron na ba kayo ipapangaral ngayon sa mga hallelujah? Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, sa totoo lang, anong gusto ng Panginoon? Legal o illegal? God. Hallelujah. Amen? Kaya wag kayong mandadaya. Illegal. Amen? Kaya kapag tayo sumasamba sa Panginoon, give on. Kasi kapag hindi mo ibinigay lahat, illegal. Amen? Sinabi ng song leader, ipikit natin ang ating mga mata. Pikit niyo ang mga mata niyo. Huwag kayo dinilat. Illegal yan. Amen? We need to, hallelujah. Alam niyo kanina, yung kinanta natin, salamat, salamat. Paano ba kayo magpasalamat ba? Illegal yan. Hallelujah. Praise God. You know, in our praise and worship, sa praise and worship po natin, sino man dito nag-aspire na mag-song lead, gusto maging song leader sa mga worship service natin, hindi talent ang pag-song lead. Heart. Once na ikaw ay nagpaawit sa Panginoon, huwag kang umawit para sa sarili mo. Umawit ka para sa Panginoon. Hallelujah. Ang song leader, hindi siya ang wino-worship. Ang Diyos ang wino-worship. Dapat yung song leader nag-worship. Kapag hindi siya nag-worship, illegal. Amen? Kaya kung halimbawa, kung gusto niyo pong maging song leader, pagdating ng araw, Lord, teach me how to worship you. Amen? Teach me how to worship you. Nung gusto ko maging song leader, isa lang sinabi sa akin ng pastor, hindi ka pwede.
Sabi ko po no, nung sinabi sa akin ng pastor namin na hindi ka pwede, Brother Manny. Akala mo naman kung sino siya. Gumanon ako. Kaya pala hindi ako pwede. Kasi yung puso ko hindi tama. Oo, talaga. Galit na galit ako doon sa pastor na yun. Noon. Pero nung naintindihan ko ng mabuti, kung bakit sinabi niya hindi ako pwede, marami pang dapat itama sa akin. Wala pong karapatan sabihin sa inyo na hindi kayo dapat, hindi kayo karapat-dapat. Hindi po. Pero siyasatin mo yung sarili mo, yung puso mo, tama na ba? Pwede na ba ako? Na talagang nagpupuri na ba ako sa Panginoon? Hallelujah. Kasi kapag song leader ka, dapat walang iya ka. Oo, hindi ka naiya. Hindi ka pwede yung salamat. Hindi pwede, walang tipid-tipid. Illegal yan. Hallelujah. Nakita niyo po ba ako nagpuri na hindi pwedeng walang gagalaw. Dapat lahat gumagalaw. Illegal yun. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya kung gusto mo maging song leader, okay, etong dapat pag-song lead. You are the one who will invite the people to worship the Lord. Invite mo sila. Amen. Invite mo sila. Hallelujah. Pag nararamdaman mo, handa na yung puso nila na umawit sa pen, dancing. Umawit ka na. Awitan nyo na ang Panginoon sabay-sabay. Hallelujah. Kasi kailangan malakas ang pakiramdam ng song leader. Ano, sinabi ng song leader, awitin po natin, tayo pisama-samang sumamba sa Panginoon. Pero kailangan matinik yung tenga mo. Matinik yan. Pero pag may narinig ka mo, may nag-uusap pa, yan, huwag ka muna. Hindi pa ready. Pero kapag narinig mo, there's really a true silence. Yung narinig mo, praise the Lord, we worship you. Panginoon, yung sumisigaw-sigaw na, yan, handa na sila. Amen. Hindi po yan katulad na, handa, awit, bayang magi. Hindi po ganyan. Illegal yan. Hallelujah! Amen. Kaya sabi ko sa inyo, being song leader, para kasing pastor yan eh. Pag nagsasong lead ka, para ka ng pastor. Nangangaral ka sa pamamagitan ng awit. Amen? Kaya lahat ng ipapaawit mo, iisipin mo mabuti, ito yung ipapaawit ko. Hindi mo awitin yun kasi maganda, hindi mo awitin yun kasi gusto mo, hindi mo awitin yun kasi, hindi. Kailangan awitin mo yun dahil para yan sa Panginoon. Illegal kapag hindi para sa Panginoon. Hallelujah. Pero lahat kayo pwede. Amen po ba? Lahat kayo pwede maging song leader. Hallelujah. Magwalang yalang kayo. Pag nandito na po kayo, give it all to the Lord. Hallelujah. Di ba, si David, anong nangyari? Di ba nagwalang ya? Ano nangyari? Di ba nasisilipan na siya? Sabi ni Nicole, para kang baliw. Kita-kita na yung betlog mo. Kasi wala siyang salwal. Talon siya ng talon. Nagpupuri sa Panginoon, di ba? Galit na galit si Nicole. Hari ka pero baliw ka. Sabi niya, di bali akong baliw, basta't baliw ako sa harapan ng Panginoon. Gusto niyo bang maging baliw? Gusto niyo maging song leader? Maging baliw kayo. Ha? Baliw. Alam niyo yung baliw? Huwag naman yung, huwag naman gano'n. Pero, you see, you give to the Lord. Hallelujah. Kasi legal yan. Para sa Panginoon yan. Hallelujah. Hindi naman kailangan sumayaw ka ng sumayaw, pero makita lang sa sarili mo na ganado ka, you are really, di ba? Kasi kung song leader ka, salamat. Oh, and also the musician. Sa musician po natin, dapat very sila, ang tag dito, sensitive din. Alam niyo, pag nagsasong lead ako, di ba? Katulad kanina, sila, mabilis na. Sinabi ko na nga na mabagal, kailangan alam niyo yung senyas ng song leader. Sila mabilis na, ako mabagal, hindi ko naman kayo susundan. Ako sundan ninyo. Kasi, kailangan kasi ibigay mo pagka ready na. Alam niyo po ba yung, sino po dito nakasama sa Pinyel? Pastor Chon. Alam niyo po, ang
Sino nakasakay ng eroplano? Pag sumakay po kayo sa eroplano, di ba, nagtataksi muna po yan. Di ba? Tapos, pupunta po siya dun sa paliparan niya. Paandarin po lahat ng mga machine. Lang makina. Naririnig yan? Lahat na nakasakay ng eroplano, marinig yan. Tapos susunod. Kailangan sabay-sabay po yung mga makina po nito para po takbuhin po yung tinatawag na 2,000 to 4,000 kilometers per hour. Hindi po ba kung gaano kabilis yun? Sobrang bilis po nun. Pero kailangan lahat ng makina po yun ito-todo. Ganun po sa song leading. Dapat lahat nakatunog. Sabay-sabay. Hallelujah. Kaya ang song leader, ang mga musicians, hindi dapat sila mauna, hindi rin dapat mauna si song leader. Dapat meron kayong coordination. Actually, si God, tinanong niya ako, Daddy, anong papakaawit mo? Actually, hindi ako nagbibigay ng paawit talaga eh. Nahiya lang ako sa kanya eh. Kaya ibinigay ko, pero hindi kami nag-practice. Pero itsura bang hindi kami nag-practice kanina? I'm not mayabang, pero naniniwala ako na pag nag-song lead ka, prepare mo lang. Kasi si Lord lang bahala. Hindi ko sinasabing masama ang practice. Pero minsan nag-practice na kayo. Alpak pa rin. Tama ba? Kasi wala ito. Ito. Kailangan ito. Tignan mo lang yung musician. Go. Pasok. Hallelujah. Amen? Yung mga workers, ayaw nyo mag-song lead, di ba? Natatakot kayo. Huwag kayo matakot. Heart lang ang kailangan dito o hindi kailangan. Sabi ko nga sa inyo, pag song leader ka, hindi ka naman kailangan lagi kumakanta eh. Leader ka nga eh. Hallelujah. Pero huwag ka lang dictate ng dictate. Ano kinata? Salamat. Pag chorus, salamat! Biyaya! Hindi po ganon. You should really have the... Kailangan may melody. Kapag nagsasong lead kayo, may melody. Tama ba? Ay, baba, yung nagpapaawit ka, biyaya niya taba, biyaya! Pangit, di ba? Pangit, di ba? Pangit, maganda. Pangit. Parang galit yung song leader Pero pagka yun na inawit mo, when you song lead, nararamdaman nila. Alam nyo, kahit na ayaw kumanta ng kakanta siya kasi ganado siya. Hallelujah. Illegal. Amen? Kaya, naniniwala ko, our church is really be blessed. Natutuwa ako dahil lahat tayo, dinidisiplina ng Panginoon. Hallelujah. Actually, today, marami po ang nag-volunteer na magso-song lead. Hindi ko po kayo kinuhang song leader dahil hindi kayo dapat. Pero nag-usap na kasi kami ni God. Bago po kayo nagsabi sa akin na magso-song lead kayo, nag-usap na kami ni God. God, pag walang magso-song lead, ako ang tatayo. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang magpapaawit. Kasi minsan daw nagkakagulo, hindi ko alam kung sino magpapaawit. Kaya pag walang makaka-schedule, ako ang magpapaawit. Sabihin ng iba, ganun pala, hindi na ako pupunta. Kasalanan niyo yan, illegal. Hallelujah. Amen? Because really, pero ngayon lang yon. And if you want, kung talagang gusto niyo, handa na kayo, i-practice yung sarili mo. Amen? Mag-practice ka sa bahay mo, kahit wala kang pinapaawit. Sumigaw! Kahit ikaw lang mag-isa. Hallelujah. And then you will have. Amen. Amen? Hallelujah. Natutuwa ba tayo? Because that is the beginning of our life. Yung buhay po natin, it's not, actually, mahaba po ito eh. Nando pa lang tayo sa number 2, that is deliverance. Hallelujah. God will deliver us. Amen. Pero natutuwa ako kasi marami tayong kapatiran na gusto, Pastor, kung walang magsusong lead, ako na lang ang magsusong lead. That is really good. That is really good art.
Start na yon, maganda po yon. Ang kailangan lang din yung gawin is really to have yung puso mo sa pagpapaawit, sa paglilingkod, ibigay mo ng todo-todo. Hallelujah. And you need to learn, of course. Doon sa tinatawag na technical, meron sinasabing technical, mag-aral din po kayo, timing, paanong sumunod, amin po ba, paanong pumasok. Minsan nami-mistone, yung mali yung pasok, mali yung tono, yan. Yun lang ang pag-aral nyo. Halimbawa, medyo mataas yung God, baka ito na lang kunin mong tono. Kumanta ka, tapos kukunin ni God. Huwag nyo hayaan na ang taas-taas, tapos, huwag nyo kong gayahin. Ako kasi pagka mataas, tinataas ko. Amen. Kung kaya ko naman, tataas ko talaga. Pag hindi ko kaya, hindi ko itataas. Pero kung halimbawa, hindi mo kaya talaga, sabihin mo, God, ito yung boses ko. Kunin mo, God. Kasi ganun lang naman yun. Walang sintonado. Hallelujah. Nagiging sintonado ang tao kasi sumasabay ka dun sa key. Hindi mo naman key. Amen? Key of C ka, key of D. Patay. Asintonado yun. Hallelujah. Kahit na anong gawin ninyo, mahawa mong lahat ng church. Amen? Nahawa kaya, umawit ka pa ng umawit, tinodo, tinodo mo ng tinodo, tumodo na rin yung mga miyembro. Hallelujah. You need to be delivered. Kailan daw tayo na-deliver? From the cross. Hallelujah! Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin sa buhay. That's why, the death of Jesus Christ is the legal. Amen po ba? Sinabi niya po sa Pablo, para yung usapang nasusulat, which is the law, amen po ba? Yung palatuntunan, sabi niya dito, ay mawala. Kaya kahit na anong gawin ng diablo sa atin, legal po yung ating kaligtasan. Amen? Namatay si Kristo, legal na may kaligtasan ako. Nanampalataya ko sa Kanya eh. Hallelujah? Kaya kung kayo nananampalataya kay Kristo, legal ang inyong kaligtasan. Bigyan nga po natin ng pinakamalakas sa palakpakan natin. Tayo po manalangin. Manalangin Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa gabi ito sa pagkatunay na Ikaw ay tapat at mabuti. Hindi ka nagpapabaya, Panginoong Diyos. Salamat sa mga kapatiran po namin, Panginoong God, na walang sawa, nananalangin at patuloy na naglilingkod sa iyong pangalan sa kabila po ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. Father God, you have already legally saved us, O Lord God, through the cross of Jesus Christ. Panginoon, sa maikling salita na pag-aralan namin, hayaan mo na maituloy namin ang pag-aaral na ito sa mga susunod pang pagkakataon. Sapagkat hayaan mo, Panginoon, na lagi po namin na maunawa ang mabuti ng lahat ng ginagawa namin ay pawang katwiran at kalooban mo. Mabigyan ka nawa ng karangalan, mabigyan ka nawa ng kalwalatian sa buhay ng bawat sa amin. At naniniwala kami na anuman ang gagawin namin, ikaw mapaparangalan at mapapaburihan. Tanggapin mo ang aming pagsamba at paglalahati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain. Kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang harian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you on Lord's Day po.